Magandang oras at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-art lover, mga kababayan. Well, meron tayong balikan dito na pahayag ni Percy Lapid, isang sikat na mamahayag noon na pumanaw na at meron siyang binanggit dito na isang hero at isang giant slayer. Ito ay ayon kay Kibuloy, kaya atin panoorin kung ano ito. Kanina, binalikan ko itong usapan nila ng isang nagpapakilalang anointed one. Ito namang anointed one, binigyan ng katakot-takot palang titulo si Digong nyo. Akala ko si Rizal lang ang sinalaula nito mga kaibigan Akalain mo hindi lang pala sinabing mas mahusay pa ito kay Rizal to si Digong nyo. Mga kaibigan, pati si yung lingkod ng Diyos nung araw, si David, si Haring David, di ba? Ginawang katulad ni Digong nyo. Siya raw ay giant slayer. Wow! Sino naman ang giant na napatay nito, mga kaibigan? Ganun nga. Ni Unano, Unanong drug lord, wala mga kaibigan di ba? Basta drug lord, kay Higanti yan, kay Unano yan, wala Ang pinagpapatay nito, yung mga kwan lang kachichas yung mga walang makain, yung mga nakapaa, nakachinelas, dudumi ng paa. Ayan po, mga kaibigan. Ibig lang sabihin nito, ito matagal na nating kwan ito binabatikos itong pagsalaula ng mga politiko. Pag wala na silang magamit, yun, kakalad ka rin ang pangalan ng mga bayani. Pagdating ni Kristo, end of the world na. Hindi nga pwedeng magtagal Bakit ho? Pag nagtagal si Kristo rito, makikita niya kalagayan ng mga mamamayang Pilipino kung dito pupunta sa Pilipinas, di ba? Makikita niya ba? Walang hiya pala mga politiko rito, no? Ito pala mga pinaggagawa sa mga ng mga politiko sa mga mamamayan, di ba batikusin sila ni Kristo? Pakilala si Kristo, akuhaan niya yun yung sinugo na anak ng Diyos. Mga kaibigan, nagalit yung mga leader ng relihiyon kay Kristo. Kaya pinahuli nila si Kristo. Kaya sa susunod na pagbalik niya rito, ayaw niya na mahuli. Kaya tatapusin na mundo, mga kaibigan. Kaya dito to sinasabi ni Abuloy, nitong barkada ni Digong nyo. Maraming alagang babae yan, si Kibuloy. Ito, in fairness, ang gaganda ng mga nangihingi sa ng Abuloy sa bus, yung nangangalabit. Yung kalabit penge, mga kaibigan, siya may alaga nun mabuti pa yung iba nagbebenta ng ng kung ano-anong produkto ng mga makakain, di ba? Sa mga bus, pero may kaugnayan sa relihiyon, nagbabahay-bahayan. Tulong nyo na niya sa ministry, mga ganyan, di ba? Mabuti pa yun may kapalit bebentahan ka, yung pera mo, hindi hinold up sa'yo. Ito si Kibuloy, hold up yung pera ng nakasakay sa bus, tsaka na nakasakay sa jeep magbabasa ng isang talata ro, magdididi pa, sa bus. Tapos kakalabitin ka, ako nagtutulog-tulugan ako mga kaibigan Dito nga sa amin, ang layo-layo na nitong Mindanao, di ba? Diyan sa Manila. Ganun din. Merong mga sumasakay bigla sa bus, nagbasa konti ng bersikulo, and then manghingi na kagad. Ilabas na yung kanilang supot na lalagyan ng abuloy. Kaya abuloy, kibuloy. Kaya nga nagtaka tayo, bakit dumami ang mga ito? Di ba? Umabot ng Manila, ng Luzon, ng Visayas, ng Mindanao. Kanino kayang mga tauhan ito ngayon nabunyag na? Kay abuloy, kibuloy pala ito.
Okay, balik tayo kay Percy. Pero kakalabitin ka pa rin. So ngayon, eto na ho. Ang sabi pala nitong damuhong ito, si Digong nyo raw ay bayani. Mhm. Tinawag niyang hero. Pero ano to ang hero, dalawa kahulugan yan eh. Isang bayani at saka isang Herodes. Yung Herodes, palayaw yun ng Herodes, hero, yan. Siya raw ay bukod sa bayani, kuwan pa, giant slayer na tulad ni David. Pagkatapos daw na makagawa ng malaking pagkakaiba sa bansa, talagang malaking pagkakaiba. Ngayon lang nangyari yan, madugo, patayan dito, pinatay mo yung sarili mong mamamayan, di ba? Mga kaibigan. Sabi ko Kawawa si Percy, no? Dito nabanggit niya patayan. Isa pala siya sa nakalista. Kawawang broadcaster ito. Sana ay sumalangit nawa ang kaluluwa nito. inyo yung pinatutupad ng mga batas sa China. Di ba, yun ang pinatutupad nila ngayon sa Hong Kong, unti-unti. Di ba? Ganun yung ginagawa dito ni Digong nyo. Kinokopya niya. Tama. Kaya nagtataka tayo itong military. Nagpapanggap na engot ang Armed Forces of the Philippines natin Sipin mo, kunyari galit sila sa komunista, mga kaibigan. Pero ang liwaliwanag kampanya pa lang MPA na kasama niya di ba? Di ba may video pa, magkausap sila ni Joe Masison. Pagkatapos sino ba ang bansang pinagmumula ng komunista? Di ba yan China? Tsaka yan Russia? Parehong komunista yan mga kaibigan. So, ang sabi niya, malaki raw ang nagawa nitong kaibahan. Nakagawa ng malaking kaibahan sa bansa. Malaki. Mga kaibigan, talagang pinaliguan ng papuri. Akala mo, napakabango ng tumbong ni Digong Kung himuri ni Kibuloy, gano'n na lang mga kaibigan, para sa akin, yan, sabi ni Kibuloy, Mayor, hindi kita binobola. Inuuto lang kita. Sabi niya, hindi kita binobola. Kasi, even in our private conversation, maging kahit naman daw sa kanilang mga pag-uusap, na sila lang ang nag-uusap, I am telling you, sinasabi ko sa iyo, ito, without anyone hearing about it, na walang ibang nakaririnig tungkol dyan. You are a Philippine hero. Pagkaganyan ng hero, mga kaibigan. Okay, napakagandang balik-balikan itong kapanahonan ni Percy Lapid. Ano bang taon na ina-assassinate ito? Yun yata yung taon na pag-upo ni PBBM. Kaya walang kinalaman si PBBM dito. Ang may kinalaman dito ay yung dating may galitan sila, may alitan. Kung sino yung binabanatan niya noon before nakaupo si PBBM. Ngayon, tinira siya sa pag-upo ni PBBM para doon ipasa kay PBBM yung sisi para mapagbintangan din ang PBBM administration. Ang galing Kaya ingat kayo dyan mga broadcaster ng Pilipinas. Dahan-dahan lang sa pagbanat kung sino man ang babanatan nyo. Huwag lang yung below the belt para hindi kayo mapahamak. Alright, so ako'y magpaalam na mga ka-good news, mga cart lover, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat.